May nagsalita at sinasabi nito na talagang kahanga-hanga ang lakas na yan. Nagtataka at nagulat naman sila Ernst, Rebecca at ang matabang lalaki. Ito pala si Sebastian at sinasabi nito na gayunpaman, hindi siya kasing hina ng iniisip niya. Hindi tatalab sa kanya ang ganyang kasimpleng pag-atake. Sa isip-isip ni Sebastian na yan ang sinasabi niya, pero hanggang kailan pa kaya siya magtatagal? Una, kailangan niya munang patagalin ito, sinasabi ni Sebastian na Sir Damian, ipaubaya niya na sa kanya ang lugar na ito at magtungo sila sa mansyon ng Duke upang humingi ng tulong. Napatitig muna si Damian at napaisip, at sinasabi nito na sige, Sir Vincenzo. Binuhat na ni Damian si Victor, at napatingin naman dito si Vincenzo sa kanila, at agad-agad na sila umalis, at naiwan na mag-isa ito. Sinasabi ni Rebecca na wala siyang pupuntahan kahit saan. Umalis na din si Rebecca at ang matabang lalaki, at sinundan nila si Damian. Sinasabi ni Ernst na sandali lang, Damian Haxon, bigla na lang umatake si Sebastian, at agad nakaiwas dito si Ernst, at tinamaan ito sa kanyang sibat. Winasiwas naman ito ang kanyang sibat, at napalayo dito si Sebastian. Sinasabi ni Sebastian na walang pag-asa, hawats, lalaban sila hanggang kamatayan dito. Napapamura naman si Ernst, at minumura nito si Sebastian, at sinasabi nito na kung yan ang gusto niya, papatayin niya siya. Nakalayo na si Damian, at maririnig pa din ang labanan kahit sa malayo. Napansin naman ito na may sumusunod sa kanya, at mabilis na ito naabutan, at napahinto ito. Sinasabi ni Rebecca na huli siya, tumatawa at sinasabi ng matabang lalaki na napakatanga niya. Dapat ay tumakas na lang siya ng mag-isa, sa tingin niya ba kaya niyang isama yang matabang taba na yan? Minamaliit niya sila, napabuntong hininga si Damian at napangiti. Nilapag ni Damian si Victor sa isang malaking puno, at sinasabi nito na sila ang mga tanga rito. Nagtaka naman ang matabang lalaki at sinasabi nito na ano. Sinasabi ni Damian na inakit lang niya silang lumayo dahil hindi siya makalaban ng maayos habang nakatingin si Sir Vincenzo. Tapusin na nila ito agad, kailangan niya silang dalawa na patayin, at pagkatapos ay iligtas si Sir Vincenzo. Nagtataka naman ang dalawa at nang laki ang mga mata nila, at bigla na lang napatawa ang matabang lalaki, at sinasabi nito na plano niya bang harapin silang dalawa ng mag-isa. Napakatindi ng kayabangan, Rebecca, umatras muna siya sandali. Sinasabi ni Rebecca na sige, Captain, ginamit ng matabang lalaki ang dark magic, at unting-unti itong nagbabagang anyo, at tulungan na itong nagbagong anyo, at naging isa itong malaking halimaw. Napatulala na lang si Damian sa laki nito, sinasabi ng halimaw na hayaan niyang ipakilala niya ng maayos ang kanilang mga sarili. Siya ang kapitan ng Yulon, si Mustang Furry, at ito naman ang kanyang vice captain, na si Rebecca. Sa isip-isip ni Damian na inasahan niya ay mga opisyal, ngunit higit pa silang dakilang mga figura kaysa sa kanyang inakala. Sinasabi ni Damian na sa nakikita niyang pagbabago ng kanyang katawan gamit ang itim na mahika. Tiyak na kabilang siya sa Frenzy Faction, sinasabi ng halimaw na kilala niya sila. Kung gayon, tiyak na alam din niya kung gaano sila kalakas. Mabilis na umatake ang halimaw, at napunta na agad ito sa likod ni Damian, at pinag-cross ni Damian ang kanyang braso, at hinaranggan ito ang suntok na paparating sa kanya, at tumalsik ito sa malayo. Nakangiting sinasabi ng halimaw na kamangha-mangha, isipin niya na lang na nakayanan niya yon. Hindi pinalabis ang mga tsismis, sa isip-isip ni Damian na hindi lang napakalakas ng kanyang kakayahang magdulot ng pagkawasak, mabilis din siya. Batay lamang sa kanyang pisikal na kakayahan, siya ay maituturing na higit pa sa middle class. Umatake na ulit ito, at ginamit nito ang kanyang mga galamay. Mabilis lang naman naiiwasan ni Damian ang lahat ng kanyang mga galamay. Hindi naman niya inaasahan na mako-corner siya, at paparating na ulit ang suntok nito. Tinitigan niya ito, at mabilis niyang hinawakan ito, at ginamit nito ang Myriad Insight. At biglang nagbago ang tinamaan ng atake nito, sa isip-isip ni Damian na nagtagumpay ito. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap na patuloy na ubusin ang elixir na ipinagkaloob ng Duke habang nagsasanay sa parehong oras, sa wakas, naabot niya na ang antas kung saan malaya niya nang magagamit ang Myriad Insight. Umatake ulit ito at sinasabi nito na ang babaw na mga gimmick. Tinatapik lang ni Damian ang lahat ng pag-atake nito na walang kahirap-hirap. Hinawakan na nito ang kanyang espada, at pinagpuputol nito ang mga galamay ng halimaw. Napapasigaw na lang ito sa sakit ng kanyang tinatanggap, at sugatan itong nahulog sa lupa.
Matalim ang titig nito at sinasabi nito na siya, paano magkakaroon ng ganoong lakas ang isang hamak na nasa low class? Huwag niyang sabihing matagal na niyang itinatago ang kanyang lakas. Damian Haxon, totoo nga, sapat ang lakas niya para talunin si Agito. Pero, walang silbi ang mga pakane niya laban sa kanya. Paano naman ito? Ang kamanghamanghang kakayahang mag-regeneration na ito ay ang lakas ng Dark Mana. Napangiti lang dito si Damian, at sinasabi nito na nag-alala siya na baka matapos ito ng masyadong maaga, pero mas naging maganda pa ang kinalabasan nito. Hindi ba't mas masaya kapag malaya siyang nakakapag-enjoy ng todo? Nagpapatuloy pa din ang labanan nila Ernst at Sebastian. Umatake si Ernst, at naiwasan ito ni Sebastian, at umatras ito. Makikita dito na nauubusan na ito ng stamina, nakangiting sinasabi ni Ernst na mukhang nahihirapan siya ng husto, Sir Sebastian. Nagtagal rin siya ng ganito katagal habang kalaban niya siya. Karapat dapat siyang igalang dahil dyan, sinasabi ni Sebastian na respeto ba? Nakakahiya ito, hindi siya makapaniwalang natatalo siya ng isang taong lumakas gamit ang itim na mahika. Sinasabi ni Ernst na sa tingin niya, hindi niya pa rin nauunawaan ang kasalukuyang sitwasyon niya. Kahit ano pa ang sabihin niya, oras na lang ang bibilangin bago siya matalo. Tingnan nila kung gaano siya katagal magtatagal, naiinis at sa isip-isip ni Sebastian na nakakagalit, pero tama siya. Ang tanging magagawa niya na lang ngayon ay kumapit. Sir Damian, mangyaring bumalik na siya agad, sinasabi ni Damian na ang ganda nito. Nag-aalala siya na baka matapos agad ito, magiging masaya ito dahil pwede siyang magpakawala rito. Sinasabi ng halimaw na mas mataas ang tingin niya sa sarili niya kaysa sa inaakala niya. Tingnan nila kung maiiwasan niya rin ito, pinapanood lang ito ni Damian, habang nag-iipon ito ng kanyang gagawin pag-atake. Pinakawala niya na ito, at nilabas ni Damian ang kanyang espada, at naglabas ito ng isang wave sa kanyang espada. Nagsabayan ang mga atake nila, at gumawa ito ng malakas na wave sa lugar. Nagtataka at gulat at tinatanong nito kung paano nito naharangan ang kanyang atake. Mabilis naman nag-counter-attack si Damian, at pinaghihiwa nito ang katawan ng halimaw. Tinamaan din si Damian sa kanyang katawan, sinasabi ng halimaw na gayunpaman, hindi niya na ito magagawa muli. Nagliwanag ang mga mata ni Damian, at sunod-sunod nitong nagpakawala ng mga pag-atake. Sinasabi ng halimaw na kailangan niyang mag-regenerate ng mabilis. Nagtataka ito kung bakit walang nangyayari sa regeneration nito. Sinasabi ni Damian na hindi ito gumagana, di ba? Ang regeneration ay isang kakayahang nagmumula sa Dark Mana, kaya hindi ito maaaring gamitin ng walang katapusan. Napapamura at tinatanong nito kung paano niya nalaman ang napakaraming bagay tungkol sa kanila. Sinasabi ni Damian na hindi niya na yan dapat pakialaman. Kung puputulin niya ang ulo niya, hindi na siya mabubuhay, di ba? Sinasabi ng halimaw na sobrang nakatuon ang atensyon niya sa kanya kaya nakalimutan niya na, di ba? Napatitig ito sa malayo, at sumisigaw ito at sinasabi nito na ngayon na Rebecca. Naghanda si Rebecca ng isang spell, at natapos niya na ito, may lumabas dito, at tinatawag niya itong 7th Circle Black Magic Instant Death. Napangiti ang mga ito at sinasabi nila na nahuli niya na siya ngayon. At umatake na ang lumabas na halimaw, papaatake na sana ito. Kaso biglang nagliwanag ang kamay ni Damian, at may lumabas na liwanag, at napapasigaw ang halimaw, at unting-unti ito naglalaho. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang nasasaksihan. At napapatanong ang halimaw kung paano ito nangyari. Sinasabi ni Damian na ano yung kaawa-awang itim na mahika na yun. Iyon na ba ang huli niyang pagtatangka? Sinasabi ng halimaw na kahabag-habag. Iyon ang naging bunga ng buong buhay na pananaliksik ng Yulan sa Black Magic. Sa ilalim ng tamang mga kondisyon, kayang-kaya ng lihim na teknik na yon na pumatay kahit ng isang high class. Napatawa ng napakalakas si Damian, at sinasabi nito na mga kasuklam-suklam na nilalang. Kung magsalita siya tungkol sa mga lihim na pamamaraan, akala niya naman ay napakadakila ng mga ito. Ang itim na mahika ay isa lamang parasitikong puwersa na lumalamon sa ibang mga kaluluwa upang lumakas. At may naisip lang siyang nakakatuwa. Gagamitin niya ang mismong kapangyarihang sinasamba nila. Para katayin silang lahat, naglabas ito ng malakas na dark aura. Nakaramdam naman ng takot si Rebecca at tinatawag nito ang kanyang captain. Sinasabi ng captain nito na ito ay isang black magic. Sinasabi ni Damian na oo, walang duda na hindi pa sila nakakakita ng ganitong antas.
Pinatawag nito ang Ninth Circle Black Magic, Pitch Darkness. Nakangiti si Damian, ang dating Death Knight, hindi makapaniwala ang mga ito na naglabas siya ng Ninth Circle Black Magic. Pinaputok na ito ni Damian, sumabog na ito sa loob ng circle, naipit ang mga ito sa loob at sumisigaw, at unting-unti ito lumiliit at hanggang sumabog na ito, nagtalsikan ang mga dugo ng mga ito, at napapangiti na lang si Damian dito.